Imagine mo ang isang sandata na kayang burahin ng buong lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Isang missile na mas mabilis pa kaysa sa bala, mas mabigat pa sa eroplano, at kayang tumagos kahit sa mga pinaka-advance na missile defense system sa mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamalaki at pinakamapanganib na missile sa buong mundo. Mula sa mga sandatang kayang tumama sa kabilang dulo ng planeta hanggang sa mga missile na itinuturing na huling antas ng pinakamalakas sa bansa. Ang mga information na ito ay batay sa mga ulat ng mga eksperto at open source data sa internet para mas maintindihan natin kung gaano kalakas at kalawak ang abot ng modern na sandatang pandigma. Kaya naman kung mahilig ka sa mga military technology, global power, at mga sandatang kayang magbago ng takbo ng mundo, siguraduhin tapusin mo ang video hanggang sa dulo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, LGM-30G Minuteman III. Ang LGM-30G Minuteman III ay isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM mula sa Estados Unidos at itinuturing na isa sa mga pangunahing haligi ng US Nuclear Triad. Unang pumasok sa active service noong 1970 at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin, patuloy na ina-upgrade para makasabay sa modern na pang-estratehiyang pangangailangan. May habang humigit kumulang 18 meters at mayroong launch weight na 36 tonelada, ang missile na ito ay talagang tunay na higante. Maaari itong lagyan ng hanggang 3 MIRV thermonuclear warhead na kung saan ang bawat isa ay mayroong lakas na nasa pagitan na 300 hanggang 475 kilotons. Sa bilis na umaabot sa Mach 23 o tinatayang 28,400 km bawat oras, kayang magsagawa ng mabilis at matinding strategic strike ang Minuteman III. Mayroon din itong operational range na humigit kumulang 13,000 kilometers, kaya kaya nitong tamaan ng halos anumang target sa mga panig ng mundo. Ang LGM-30G ay nakaimbak sa mga underground missile silo at handang ilunsad sa loob lamang ng ilang minuto, na nagpapakita ng napakataas antas ng combat readiness. Gumagamit ito ng inertial navigation system na nagbibigay ng kakaibang katumpakan na may target error na humigit kumulang 200 meters lamang. Bilang bahagi ng nuclear deterrent ng Estados Unidos, ang Minuteman III ay nagsisilbing panakot at tugon laban sa mga possible na banta mula sa iba pang makapangyarihang bansa. Ang kasalukuyang version nito ay ang LGM-30G at inaasahang mananatili ito sa service hanggang sa palitan nito ng mas bagong sistema, ang GBSD o LGM-35 Sentinel missile na planong ipakilala sa 2030. Number 9, RS-24 YARS. Ang RS-24 YARS ay isang next generation Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ng Russia. Pumasok ito sa active service noong 2010 sa ilalim ng Strategic Missile Forces at itinuturing na direktang pag-upgrade ng mas naunang RS-12M1 TOPOL-M system. May habang humigit kumulang 22 meters, ang RS-24 YARS ay may 3 yugto na gumagamit ng solid fuel. Kaya naman mabilis itong ihanda para sa paglulunsad at laging handa sa anumang banta. Ang kabuang launch weight nito ay nasa 46 tonelada at idinisenyo ang missile na ito para magdala ng 3 hanggang 6 na MIRV nuclear warhead, na kung saan bawat isa ay may tinatayang may lakas na 100 hanggang 300 kilotons. Umaabot ang pinakamataas na bilis nito sa Mach 20 o humigit kumulang 25,000 km bawat oras. Mayroong operational range ang RS-24 YARS na lagpas 11,000 km at kaya nitong tamaan ng mga target sa ibang kontinente. Available ito sa mobile version gamit ng TEL launcher sa underground silo at sa inaharap ay planong ilunsad din mula sa mga tren. Ang mobile launcher nito ay nakalagay sa 8-axle MZKT 79221 chassis na gawa sa Minsk, kapareho ng ginagamit sa TOPOL-M. At sa kasalukuyan, ang RS-24 YARS ay nagsisilbing gulugod ng ground-based nuclear deterrent ng Russia at unti-unti nitong pinapalitan ng mga mas lumang missile system. Number 8, Dongfeng 41. Ang Dongfeng 41 o DF-41 ay isang Chinese Intercontinental Ballistic Missile na kilala sa napakataas na bilis at kakayahang magdala ng maraming nuclear warhead, dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na strategic weapon system sa mundo. Opisyal itong ipinakita sa publiko noong October 2019 sa isang military parade sa China. Ang missile ay mayroong habang 22 meters, may diameter na 2.2 meters at tinatayang tumitimbang na humigit kumulang 80 tonelada. Kayang magdala ng 8 hanggang 10 independently guided MRV warhead
na kung saan ang bawat isa ay may lakas na 150 hanggang 250 kilotons. Ibig sabihin, kaya nitong sabay-sabay na tamaan ng maraming mahalagang strategic target. Umaabot ang bilis nito sa Mach 25 o tinatayang 31,400 kilometers bawat oras. May maximum range ito na hanggang 15,000 kilometro at kaya nitong abutin ng halos anumang bahagi ng mundo, kabilang na ang Estados Unidos at Europa. Maaring ilunsad ang DF-41 mula sa underground silo at mobile launcher na nagbibigay dito ng mataas na operational flexibility. Bahagi ito ng nuclear deterrence strategy ng China na layong magbigay ng epektibong tugon sakaling magkaroon ng nuclear attack. Sa ngayon, itinuturing ang Dongfeng 41 bilang isa sa mga pinaka-advanced na ICBM sa kasalukuyan at malinaw na patunay ng lumalakas na kapangyarihang military ng China. Number 7, RS-12M1 TOPOL-M. Ang RS-12M1 TOPOL-M ay isang Russian intercontinental ballistic missile na na-develop noong 1990s matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Pumasok ito sa serbisyo noong 1997 bilang isang silo-based missile system. Ito ang unang Russian ICBM na buong disenyo at ginawa sa loob mismo ng Russian Federation nang walang tulong mula sa ibang dating industriya ng Soviet Union. May habang umigit kumulang 23 meters, ang TOPOL-M ay isang 3-stage missile na gumagamit ng solid fuel, dahilan upang mabilis itong ihanda at laging handa sa laban. May launch weight ng missile na nasa 47 tonelada at nagdadala ito ng 800 kiloton thermonuclear warhead at umaabot ang bilis nito sa Mach 22 o umigit kumulang 27,000 kilometers bawat oras. Ang operational range nito ay lampas 11,000 kilometers at kaya nitong tamaan ng mga target sa ibang kontinente. Mayroon din dalawang version ng TOPOL-M, ang silo-based system at mobile system na inilunsad noong 2006 gamit ang wheel-tail launcher. Nilagyan din ito ng advanced missile defense penetration capabilities, kabilang na ang mga decoy at maneuvering warhead para mas mahirapan ng kalaban na harangin ito. Ang RS-12M1 TOPOL-M ang naging pundasyon sa pagbuo ng bagong RS-24 na mas mapanganib dahil sa kakayahan nitong magdala ng maraming MIRV warhead. Number 6, UR-100N SS-19 Stiletto. Ang UR-110 ay isang Soviet Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na na-develop noong dekada 1970. Sa NATO, mas kilala ito sa codename na SS-19 Stiletto. Pumasok ito sa serbisyo noong 1975 at idinisenyo bilang direktang sagot ng Soviet Union sa American Minuteman III missiles. May haba na umigit kumulang 24 meters, ang UR-110 ay isang 2-stage liquid fuel rocket na inilulunsad mula sa underground silos. Isa ito sa mga pinakamabigat na missile ng panahon nito na may launch weight na nasa 105 tonelada. Kayang magdala ng hanggang 6 na MIRV nuclear warhead ang missile na ito. At ang bawat warhead ay tinatayang may lakas na 550 hanggang 750 kiloton. At ito ay sapat na para wasakin ang mga pinakamatibay na military installation. Umaabot ang bilis ito sa Mach 22 o humigit kumulang 27,000 kilometers bawat oras. May operational range ang UR-110 na humigit kumulang 10,000 km na kung saan kaya nitong tamaan ng halos buong teritoryo ng Estados Unidos. Ang inertial guidance system nito ay mayroong SEP accuracy na 350 hanggang 500 meters na itinuturing na pinakatumpak noong panahong yun para sa pagwasak ng mga hardened military targets. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, nanatili sa service ang ilan sa mga missile na ito sa Russia sa modern version nitong UR-100NU TTH. Sa kasalukuyan, ang disenyo ng UR-110 ay ginagamit bilang carrier ng Avangard Hypersonic Glide Vehicle na nagbigay dito ng panibagong kahalagahan sa strategic na modern na digmaan. Tinatayang mayroong 136 UR-110 missile pa ring pinapanatili ng Russia at plano nilang manatili ang mga ito sa arsenal hanggang 2030. Ang mga missile na ito ay kasalukuyang nakadeploy sa mga base sa Deransaya, Permobayaks at Tatisebo. Number 5, Hwasong 17. Ang Hwasong 17 ay isang North Korean intercontinental ballistic missile na agad na nakatawag ng pansin dahil sa napakalaking sukat at modern na disenyo. Unang ipinakita sa publiko ang missile na ito noong October 2020 sa isang military parade sa Pyongyang. May habang humigit kumulang na 25 meters at tinatayang may launch weight na 80 hanggang 100 tonelada. Kaya nitong magdala ng mga advanced MIRV nuclear weapons. Ayon sa mga eksperto, ang Hwasong 17 ay maaaring magdala ng isang 500 kiloton nuclear warhead
O kaya naman ay 3 hanggang 4 na warhead na mayroong lakas na 100 hanggang 250 kilotons bawat isa. Umaabot ang pinakamataas na bilis ito sa Mach 22 o humigit mulang 27,000 kilometers bawat oras, dahilan kung bakit napakahirap itong harangin ng mga missile defense system. Tinatayang mayroong operational range ang Hwasong 17 na lampas 15,000 kilometers, sapat para tamaan ang anumang target sa Estados Unidos at Europa. Inilulunsad ang missile mula sa mobile tel o transporter erector launcher na nagpapahirap itong matukoy at sirain bago pa man ito ilunsad. Dahil na rin sa advanced design nito, kaya ring mag-maneuver ng Hwasong 17 sa uling yugto ng paglipad na lalo pang nagpapataas ang tsansa nitong makalusot sa mga missile defense. Sa ngayon, itinuturing ang Hwasong 17 bilang pinakamataas sa antas ng teknolohiyang militar ng rehimen ni Kim Jong-un at pangunahing sandata para sa nuclear deterrence ng North Korea. Number 4, Hwasong 19. Ang Hwasong 19 ang pinakabago at pinakamalaking intercontinental ballistic missile o ICBM na ipinakita ng North Korea hanggang sa kasalukuyan. Unang lumabas sa publiko ang missile na ito noong 2024 at itinuturing na mas advanced na version ng Hwasong 18. Tinatayang may habang 28 meters o higit pa at gumagamit ito ng solid fuel, isang malaking pag-upgrade kumpara sa mas lumang disenyo. Dahil dito, mas mabilis itong maihanda at mailunsad na nagbibigay ng malaking bentahe sa oras ng krisis. Ayon mismo sa mga pagtataya, ang launch weight ng Hwasong 19 ay lampas 100 tonelada na nagpapahiwatig ng napakalaking combat payload capacity. Pinaniniwalaan na kaya nitong magdala ng isang mabigat na thermonuclear warhead o kaya naman ay ilang mas maliliit na nuclear warhead. Ang lakas ng isang warhead ay tinatayang nasa 300 hanggang 500 kilotons at umaabot ang bilis ng Hwasong 19 sa hypersonic speed na lampas Mach 22, dahilan kung bakit napakahirap itong harangin ng mga modern missile defense system. May tinatayang operational range ito na lampas 15,000 kilometers, sapat para tamaan ng mga target sa Estados Unidos at Europa. Inilulunsad ng missile gamit ang isang malaki at multi-axis wheel-tail launcher na nagpapataas sa mobility nito sa lupa. Ayon mismo sa North Korea, ang Hwasong 19 ang pinakamakapangyarihang missile sa kanilang arsenal, bagamat mahirap itong patunayan. Binibigyan din ng mga expert na ang sobrang laki ng missile ay maaaring bentahe dahil sa laki, subalit maaari rin itong maging kahinaan dahil sa mas madali itong matukoy ng kalaban. Sa kabuuan, ang Hwasong 19 ay sumisimbolo sa technological at political ambition ng North Korea pagdating sa kanilang strategic missile forces. Number 3, Dongfeng 5. Ang Dongfeng 5 o DF-5 ay isang Chinese intercontinental ballistic missile na na-develop noong panahon ng Cold War. Pumasok ito sa service noong 1981 at naging unang intercontinental missile ng China. May haba na humigit kumulang 32 meters, ito ang pinakamalaking ICBM sa arsenal ng China. Gumagamit ang DF-5 ng liquid fuel, kaya mas matagal ang paghahanda nito bago ilunsad kumpara sa mas modern na solid fuel missiles. Mayroong napakalaking launch weight ang missile na ito na umaabot sa 183 tonelada, dahilan upang makapagbitbit ito ng sobrang bigat na payload. Sa original na disenyo, nagdadala ang DF-5 ng isang nuclear warhead na may lakas na hanggang 3 megatons, na kung saan itinuturing na napakalakas kahit sa pamantayan ng nuclear weapons. Noong kalagitnaan ng 1990s, ipinakilala ang mas pinahusay na version na DF-5A na mayroong mas mahaba na saklaw. Sumunod naman ang mas mga modern na mga variant tulad ng DF-5B na kayang magdala ng hanggang 8 MIRB warhead. At ang DF-5C na may kakayahang magdala ng 12 MIRB nuclear warhead na kung saan ang bawat isa ay may lakas na 200 hanggang 500 kilotons. Umaabot ang pinakamataas na bilis ng DF-5 sa Mach 22 o humigit kumulang 27,000 kilometers bawat oras. May operational range ito na nasa pagitan ng 13,000 hanggang 16,000 kilometer at kaya nitong tamaan ng mga target sa North America at Europa. Karamihan sa mga DF-5 ay nakadeploy sa mga underground silo na bagamat limitado ang mobility ay nagbibigay ng mas mataas sa protection. Sa kabila ng edad nito, nananatiling mahalagang bahagi ng nuclear deterrent ng China ang Dongfeng 5 na ngayon ay sinusuportahan ng mas bagong DF-41 missiles. Number 2, R36M2 Voivoda SS-18 Satan. Ang R36M2 Voivoda ay isang Russian Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na mas kilala sa NATO na codename na SS-18 Satan. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang missile na kailanman ay sinama
sa strategic arsenal ng Russia. Unang ipinakilala noong 1988, ang missile na ito ang naging kapalit ng mas lumang R-36M model. May haba na umigit kumulang 34 meters at may bigat na umaabot sa 210 tonelada, dahilan upang may turing itong isa sa mga pinakamabigat at pinakamalaking ballistic missile sa buong mundo. Kaya nitong magdala ng hanggang 10 independent MIRV nuclear warhead ang R-36M2. Ang bawat warhead ay may tinatayang lakas na 550 hanggang 750 kilotons, sapat na para magdulot ng napakalawak at mapaminsalang pinsala sa anumang target. Umaabot ang bilis ng missile na ito sa Mach 25 o tinatayang 30,000 kilometers bawat oras, na halos ginagawang imposibleng harangin ng kahit anong modern missile defense system ng kalaban. Mayroon ding itong operational range na hanggang 16,000 kilometers, na kung saan kaya nitong tamaan ng anumang target saan man panig ng mundo nang may matinding katumpakan. Inilulunsad ang R-36M2 mula sa underground silo at nilagyan ito ng advanced guided system para sa mas eksaktong pagtama. Dahil dito, nagsisilbi itong pangunahing haligi ng strategic deterrence ng Russia na kayang umatake sa mga pinakamahina at pinakamahalagang target ng kalaban. Sa loob ng maraming taon, ang R-36M2 Voyvoda ay naging simbolo ng nuclear power ng dating Soviet Union. Sa pamamagitan ng modernization, nagawa ng Russia na panatiliin ang domination nito sa larangan ng ballistic missiles. At kahit pa ito ay dinevelop noong panahon ng Soviet era, nananatili ang missile na ito bilang isa sa mga pinaka-advanced at pinaka-nakakatakot na strategic weapon system ng Russia hanggang sa ngayon. Number 1, RS-28 Sarmat Satan II. Ang RS-28 Sarmat ay isang next generation Russian Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na mas kilala sa NATO codename na Satan II. Ito ay opisyal na kapalit ng R-36M2 Voyvoda at pumasok sa aktibong service noong 2023. May haba na humigit kumulang 35 meters, ang Sarmat ay dinisenyo para magdala ng pinakamalakas na nuclear warhead na kayang lampasan kahit ang pinaka-advanced na missile defense system sa mundo. May launch weight ito na lampas 208 tonelada at may kakayahang magdala ng 10 hanggang 16 na MIRV nuclear warhead. Ang bawat warhead ay maaring may lakas mula sa 100 hanggang 750 kilotons na nagbibigay daan sa sabay-sabay na pagwasak ng maraming strategic target sa malawak na lugar. Umaabot ang pinakamataas sa bilis ng RS-28 Sarmat sa Mach 20 o humigit kumulang 25,500 kilometers bawat oras na nagpapalit sa oras ng reaksyon ng kalaban bago pa man sila makapagdepensa. Mayroong operational range ang missile na ito na lampas 18,000 kilometers na kung saan kaya nitong tamaan ng anumang target sa mga panig ng mundo kahit pa dumano sa mga ruta sa ibabaw ng mga pole na lalo pang nagpapahirap sa mga interception. Kaya magdala ng avant-garde hypersonic glide vehicle ang Sarmat, isang sandata na kilala sa kakayahang mag-maneuver habang nasa hypersonic speed. At hindi katulad ng mas maliit na mobile missile, ang RS-28 Sarmat ay nilulunsad mula sa mga underground silo na nagbibigay ng matibay at protektadong launch platform. Idinisenyo ang missile na ito upang malusutan ng mga missile defense system ng Estados Unidos at Europa gamit ang mga hindi pangkaraniwang flight trajectory at makabagong technology. Dahil dito, ang RS-28 Sarmat ay tinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang ballistic missile sa buong mundo at isang pangunahing haligi ng nuclear deterrence strategy ng Russia.